Maligayang pagbabalik sa Filipino Movie Recap. Ikukwento ko sa inyo ang isang action crime film na pinamagatang Disturbing the Peace. Now sit back and enjoy the movie. Nagsimula ang pelikula kay Marshal Jim Dillon, ang Chief of Police na nanumpang papanatilihing mapayapa ang Horse Cave, isang maliit at tahimik na bayan na meron lang 1,000 mamamayan. Sa pagsasagawa ng kanyang mga tungkulin, si Jim ay tinutulungan ng isang maaasahang deputy na si Matt Reynolds. Isang araw, 2 miyembro ng biker gang ang dumating sa kanilang bayan at nakita sila ni Matt nang mapadaan sila sa police station. Tinanong ni Matt si Jim kung bakit sila pumasok sa bayan, ngayong bihira lang silang makakita ng motorcycle gang lalo na sa madaling araw. Ngunit sinabihan siya ni Jim na huwag mag-alala dahil baka naligaw lang ang biker gang at aksidenteng napadpad sa kanilang bayan. Ngunit tila hindi lang si Matt ang nagulat nang magpakita ang gang dahil nang pumasok sila sa isang diner, nasorpresa din ang lahat ng tao at nagtataka kung ano ang sinadya nila doon. Ang isa sa mga miyembro ng gang na si Shovelhead ay gumawa ng isang komosyon nang siya at kanyang mga kaibigan ay pumasok na sa diner. Inutusan niya ang may-ari ng diner na si Katie na bigyan siya ng alak, ngunit tumanggi ang dalaga dahil hindi sila nagse-serve ng alak sa umaga. Ngunit patuloy na pinagpipilitan ng biker na bigyan siya ni Kathy ng beer, na nagresulta sa pagpalo niya ng bote sa ulo ng lalaki. Ang kanyang reaksyon ay ikinagalit ni Shovelhead, na kalaunan ay hinamon si Kathy sa isang away. Samantala, ang kaibigan niyang biker na si Jarhead ay nakatayo lang sa isang sulok at masayang pinapanood ang kanilang duelo. Sa kabutihang palad, dumating si Marshal Jim sa diner at mabilis niyang pinatigil ang laban sa pamamagitan ng pagbugbog kay Shovelhead at dinala siya sa police station. Gayunpaman, si Shovelhead lang ang inaresto niya, habang si Jarhead naman ay hinayaan niyang makatakas. Pagdating sa police station, naghinala si Jim na may pinaplanong masama ang motorcycle gang sa bayan, kaya inutusan niya si Deputy Matt na dalhin si Shovelhead sa mas malaking police station sa lungsod, habang siya naman ay mananatili upang protektahan ang bayan. Dito nabunyag na totoo ang mga hinala ni Jim dahil nang makalayo na si Deputy Matt, ang natitirang miyembro ng motorcycle gang ay pumasok na sa bayan. Lumalabas na isa lang palang pain si Shovelhead upang pahinain ang seguridad ng maliit na bayan ng Horse Cave. Dahil kaunti na lang ang nagbabantay na opisyal, maaari na nilang sirain ang electric substation at i-shutdown ang kuryente ng buong bayan. Sa sandaling ito, si Jim ay nasa diner ni Kathy at busy siya sa panliligaw sa dalaga. Nang biglang nawala ng kuryente, saka lang na-realize ni Jim na may maling nangyayari at agad siyang bumalik sa police station upang suriin ang sitwasyon. Samantala, patungo na si Matt sa katabing bayan nang may nakita siyang nakahandusay sa gilid ng kalsada. Nang walang pag-aalinlangan, agad siyang lumabas sa sasakyan at nilapitan ang lalaki sa pag-aakalang nasaktan siya, ngunit isa lang pala itong trap at nabunyag na isa siya sa mga miyembro ng motorcycle gang. Si Matt ay ginawang hostage ng gang at nabunyag na hindi lang ito ang trap na kanilang ginawa. Sa ibang bahagi ng kalsada, nakita ng isang nagpapatrulyang pulis ang isang van na lumampas na sa speed limit. Nang nilapitan ng pulis ang van at inutusang lumabas ang driver, ilang miyembro ng gang ang sumulpot sa kanyang likuran at pinagbabaril siya. Pagkatapos, ang isa sa kanila na si Dirty Bob ay sinuot ang uniforme ng patay na pulis at ninakaw ang kanyang sasakyan. Samantala, nakabalik na si Jim sa kanyang opisina at sinubukang tawagan ang isa pang police station, ngunit nagawang sirain ng gang ang signal ng telepono. Dahil dito, imposible nang tumawag sa police station sa ibang lungsod at humingi ng tulong. Hindi nagtagal, narinig ni Jim ang tunog ng mga motorsiklo na papalapit na sa police station. Inisip ni Jim kung ano ang kanilang layunin at sa sobrang lalim ng kanyang iniisip, hindi niya napansin si Jarhead at tinutukan siya nito ng baril mula sa likuran. Dito nabunyag na planong pagnakawan ng gang ang isang bangko sa Horse Cave. Ang pinuno ng gang na si Diablo ay lumaki sa bayang ito, kaya alam niya ang pasikot-sikot ng buong lugar. Kilala niya din si Marshal Jim at alam niya kung ano ang magagawa at hindi kayang gawin ng Chief of Police, kaya mas napadali nito ang pagplano niya ng pagnanakaw. Para gawing mas smooth ang plano, ipinasok niya pa ang isa sa kanyang mga tauhan bilang teller sa bangko. Matapos mailabas ang lahat ng empleyado sa bangko, inutusan ni Diablo ang manager na tulungan silang buksan ang safe. Dinala sila ng manager sa harap ng safe, binuksan ito para sa kanila, at hinayaan silang kunin ang lahat ng pera. Nang maging matagumpay ang kanilang pagnanakaw, inutusan ni Diablo ang ilan sa kanyang mga tauhan na dalhin ang mga empleyado at ilang mga tao sa isang simbahan kung saan nila sila gagawing hostage.
Gayunpaman, hindi nila pinapunta si Jim sa simbahang yon. Siya at ang bagong dating na si Matt ay inutusan ni Diablo na manatili sa kanya dahil tila may gusto siyang sabihin sa dalawang opisyal. Lumalabas na si Diablo at ang kanyang gang ay hindi lang planong pagnakawan ang bangko sa araw na yon. Alam niyang magdedeposito ng milyon-milyong dolyar ang isang kasino sa araw na yon at plano niya ding nakawin ang perang ito kaya hihintayin nila ang armored truck na magde-deliver ng pera. Hindi alam ng dalawang escort na gwardya na pinagnakawan ang bangkong pupuntahan nila dahil pinutol ni Diablo ang komunikasyon sa pagitan ng bayan at karatig na lugar. Ngunit habang hinihintay ng grupo ang pagdating ng truck, biglang may bumaril sa kanila gamit ang isang rifle. Lumalabas na isa ito sa mga taong bayan, isang matandang lalaki na napakahusay sa paggamit ng mga baril. Mula sa kanyang pinagtataguan, isa-isa niyang pinatay ang mga miyembro ng gang, dahilan para mapilitang magtago ang iba pa. Ginamit ni Jim at Matt ang pagkakataon para makatakas, ngunit sa kasamaang palad, hindi nila napansin na may naiwang isang babae malapit sa lugar. Sinubukang tumakas ng takot na babae ngunit sa kasamaang palad ay nahuli siya ni Diablo at pagkatapos ay ginawang hostage. Nagbanta siyang papatayin ang babae kung hindi magpapakita ang matandang shooter. Nang makita kung sino ang hawak niyang hostage, sinunod na ng matanda ang utos ni Diablo. Lumalabas na ang babaeng hawak ni Diablo ay ang kanyang asawa, kaya nagpakita na siya at nakiusap na palayain na ang babae, ngunit tumugon si Diablo sa pamamagitan ng pagbaril sa kawawang matanda. Kasunod nito, ginamit niya ang babae upang takutin ang dalawang nagtatagong opisyal at nangakong papatayin siya kapag hindi isinuko ni Jim at Matt ang kanilang mga sarili sa kanya. Sa pagkataranta, sinubukan ni Matt na bumili pa ng kaunting oras sa pamamagitan ng pagpapatunog ng alarm ng tindahan na kanilang pinagtataguan. Ang kanyang mga aksyon ay ikinagalit ni Diablo at nagpas siyang barilin ang hostage na babae. Nang ma-realize na hindi nila kayang labanan ang mga masasamang biker, naglagay si Jim ng trap sa loob ng tindahan. Kalaunan, lumabas sila ni Matt sa may backdoor habang ang ibang miyembro ng gang ay papalapit na sa gusali. Nang buksan nila ang pintuan, biglang sumabog ang bomba na inilagay ni Jim. Pagkatapos nito, nagpas siyang maghiwalay sina Jim at Matt para mas madali nilang maobserbahan ang mga galaw ng kanilang mga kalaban. Hinayaan munang makatakas ni Diablo ang dalawang pulis dahil kailangan pa nilang hintayin ang armored truck. Dahil dito, nanatili sila sa loob ng bangko at nagplanong i-ambush ang mga gwardya ng truck sa sandaling pumasok na sila doon. Nang dumating na ang truck, hindi na iwasang maghinala ng driver sa tahimik na kapaligiran ng lungsod, kaya't inutusan niya ang kanyang partner na suriin muna ang bangko habang siya naman ay maghihintay sa truck. Lingid sa kaalaman nila, naghihintay na doon si Diablo at ang kanyang mga tauhan. Pagkapasok sa loob, agad nilang tinambangan ang gwardya at ibinalik siya sa armored truck. Inutusan nila ang driver na buksan ang likod ng truck, ngunit sa huli, binaril ni Diablo ang gwardya nang tumanggi ang driver na gawin ang iniutos niya. Upang makuha ang pera, gumamit sila ng pampasabog upang sirain ang likod na pintuan ng truck. Matapos makuha ang lahat ng pera, agad silang dumiretso sa simbahan kung saan nila inilagay ang mga hostage. Dinala ni Diablo si Kathy sa labas ng simbahan at ginamit siya upang palabasin sina Officer Jim at Matt. Sa sandaling ito, malapit si Matt sa may simbahan at hawak niya ang kanyang long barrel rifle. Kailangan niyang puntiryahin si Diablo at pati na rin ang kanyang mga tauhan at hilahin ang gatilyo para patayin sila. Gayunpaman, pinigilan siya ni Jim dahil alam niyang hindi magaling si Matt sa pagbaril mula sa malayo. Natatakot siya na baka tamaan ng bala si Kathy, kaya wala nang nagawa si Matt at pinanood na lang ang gagawing aksyon ng ating bida. Ngunit tumanggi si Matt na manood na lang sa mga nangyayari, kaya isinuko niya ang sarili kay Diablo at umaasang papalayain niya si Kathy bilang kapalit. Gayunpaman, nagpa siya pa ring magpaputok si Jim at pinatay ang isang miyembro ng gang. Dahil dito, nagalit si Diablo kaya inutusan niya ang ilan sa kanyang mga tauhan na ibalik sina Kathy at Matt sa simbahan, habang siya naman at ang iba pa ay hahanapin si Jim. Ang hindi nila alam, nagset ng mga trap si Jim sa ilang bahagi ng bayan at ang isa dito ay nilagay niya sa isang sasakyan na sumabog sa sandaling buksan ng isang biker ang pinto. Samantala sa loob ng simbahan, sinabi ni Kathy kay Matt na merong radyo sa isa sa mga silid ng simbahan. Gamit ang radyong ito, magagawa nilang makahingi ng reinforcement mula sa police station ng ibang bayan. Pumayag si Matt na subukan ito at sa sandaling ma-distract ang nagbabantay, mabilis siyang dumiretso sa silid. Sa kabutihang palad, gumana ang radyo at humingi ng reinforcement si Matt sa ibang stasyon.
Habang si Matt ay humihingi ng tulong, nakaupo pa rin si Kathy sa harap ng simbahan at na-realize niyang distracted pa rin ang bantay, kaya sinamantala niya ang pagkakataong atakihin at agawin ang baril sa kanya. Nagtagumpay ang kanyang pagtatangka at pagkatapos patayin ang mga tauhan ni Diablo, inutusan niya ang ibang hostage na pumunta sa isang ligtas na lugar. Sa kabilang banda, nakikipagbarilan pa rin si Jim kay Diablo at sa kanyang mga tauhan. Pagkaraan ng ilang sandali, nagawang mapatay ni Jim ang ilan sa mga biker, ngunit hindi si Diablo. Bilang resulta, nagpasya si Diablo na talikuran na ang paghahanap kay Jim dahil ang mahalaga sa kanya ngayon ay makatakas bago pa dumating ang mga pulis. Nang papatayin na ni Jim si Diablo, naubusan siya ng bala kaya nagawang makatakas ng biker dala ang pera. Nang patakas na si Diablo, biglang nagpakita si Kathy na may dalang kabayo at rifle. Ibinigay niya ang kabayo at baril kay Jim upang madali niyang mahuli ang kriminal. Nang walang sinasayang na oras, hinabol ni Jim si Diablo na nagmamaneho gamit ang ninakaw na motorsiklo. Tumagal ng ilang saglit ang habulan bago tuluyang barilin ni Jim ang motorsiklo ni Diablo, dahilan para matumba ito sa sementadong kalsada. Sa sandaling ito, wala nang kalaban-laban si Diablo. Hindi na siya makatakbo ng maayos dahil sa sugatan niyang binti, ngunit nagpasya si Marshal Jim na huwag siyang buhayin. Pinatay ni Diablo ang maraming tao sa bayan at ang tanging parusa niya para dito ay kamatayan. Kaya naman, pinagbabaril ni Jim si Diablo hanggang sa tuluyan na siyang mamatay. Sa huling eksena, tila bumalik na ang kapayapaan sa bayan ng Horse Cave. Bumalik na din si Jim sa trabaho bilang isang pulis, ngunit ngayon ay meron na siyang kasintahan na si Kathy, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ng like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.